Hi, good day. Today we're going to discuss the module 15 in risk management. So, what is our lesson title? Sanitation and waste management. So, what is our lesson objective? At the end of this module, the student should be able to number one, use sanitary practice. Number two, be informed about proper waste segregation. And number three, develop awareness of environmental issue relating to healthcare waste. So now, ayan. Ano nga ba yung pinagkaiba ng clean, sanitize, and then disinfect? So, dito sa picture na to, pansinin nyo nga, ano yung mga hazard na pwedeng kaharapin, especially sa hospitality or tourism industry. Ito, sa mga fast food restaurant, ayan, ano ba yung mga nakikita ninyo na hazard dyan? Di ba last time na pag-aralan na natin yung mga chemical hazard, physical hazard, so iba't ibang klase ng hazard. So, pansinin nyo ngayon dito sa mga picture, ano-ano yung mga area or litrato na malapit sa mga hazard. Like for example, itong chemical na nandito. So, pwede siyang maging chemical hazard kasi pwedeng yung chemical mahihalo sa pagkain. Ayan, tas yung kutsilyo hindi naka-proper na lagay sa kanyang lagayan. So, anong klaseng hazard yun? So, yan, paki-analyze yan ha. So now, let's proceed dito sa ating main topic, sanitation and waste management. So dito, i-differentiate natin ano nga ba yung pinagkaiba ng clean, disinfect, at the same time yung sanitize. Okay, so but before we proceed for that, sabi dito, food product must be purchased, received, stored, prepared, and served under sanitary condition. Clean equipment must be used as sanitary work habit must be practiced. Ayan, so dapat daw yung paglilinis ng mga equipment, especially sa mga trabaho, sa area ng pinagtatrabahuan natin, lalo na sa hospitality industry, especially sa food industry, no? Dapat talaga laging malinis at maayos yung mga equipment natin. Then, dapat matuto tayo ng proper waste management. So now, let's proceed dito sa ating PowerPoint presentation para mas maintindihan natin. Ayan, ano nga ba yung cleaning? So, cleaning is remove dirt, debris, and some germs. Work by using soapy water to physically remove debris and germs from the surfaces. Clean is thickly or dirty surfaces and areas that will beat up with dust and debris. Pwede nyo ilabas yung mga modules ninyo para masundan ninyo yung discussion ko. So, meaning sa cleaning, very simple lang siya. Like for example, yung table natin madumi. Pinunasan natin siya ng cloth para mawala yung mga visible dirt. So, ibig sabihin, yung mga dumi na nakikita ng ating mga mata. So, kapag tinanggal natin yan, cleaning ang tawag dyan. So mostly, yung cleaning is tinatanggal niya yung mga uh, yung physical aspect, nililinis niya yung physical aspect ng isang bagay. Example, yun nga, kapag tinanggal niya yung mga dumi sa isang table, so cleaning ang tawag natin doon. Minsan, yung iba gumagamit ng mga soap o kaya naman ng detergent. 'Di ba? So, yan para mahugasan nila yung isang area. Yung cleaning, dapat piniperform yan regularly and always comes before sanitizing and disinfecting objects and surfaces. So, ibig sabihin, yung pinakaunang bagay na dapat ginagawa bago mag-sanitize or bago mag-disinfect ay cleaning muna. Yung mga physical na dumi na nakikita ng mga mata natin, dapat yun, nire-remove yun. Okay, example, yan, yung mga damit na madudumi, nilalaban natin. Gamit natin yung mga powder o kaya naman mga baretang sabon. Ayan, ang tawag natin dyan ay cleaning. Para mawala yung mga visible dirt sa mga damit. Kapag nagugas ka ng plato, may mga kanin-kanin yan, di ba? So, lilinisan natin siya by using of dishwashing liquid. Cleaning ang tawag natin doon. Ayan. So, next is example is yung vacuuming the dirt. Ayan. So, halimbawa, yan, may natapon na paso. So, ngayon, ibabacuum mo yung mga lupa-lupa para wala ng dumi. So, cleaning ang tawag dyan. Then next one, meron tayong tinatawag na sanitize. Yung sanitize ay mas malalim kumpara doon sa cleaning na tinatawag natin. Kasi this time sa sanitize, we use yung mga iba't ibang chemicals
na pwedeng makatulong to sanitize an object. Ayan, sabi dito, sanitize is reduce the number of bacteria to a safe level works by using non-toxic product to reduce the growth of bacteria. Sanitized food contact surfaces and toys will be in a child mouth. Eto, nililinis natin yung mga item na pwedeng maipasok sa bibig ng isang tao. Example, binanlawan lang natin yung laruan ng isang bata, pero hindi tayo gumamit ng mga sanitizing chemicals. Matatawag ba natin na sanitize yun? So, posibleng hindi. Kasi yung procedure na pagbasa natin ng toys, pagtanggal natin ng dumi doon, cleaning lang yun. Pero kapag gumamit tayo ng chemicals, like for example, yung mga sanitizing chemicals natin, yun, it can be classified na as sanitized. Again, wag mako-confuse ha. Ang cleaning, madalas tinatanggal lang niya yung mga physical dirt. Pero sa sanitized, nagre-reduce siya ng mga bacteria kasi madalas ang sanitized gumagamit na ng chemicals. Pero dapat hindi yung mga non-toxic product ha. Ayan, yung sanitized, nagre-reduce siya ng number ng germs sa isang surface or sa isang object. Ayan. And yung mga sanitized object and surfaces na madalas may mga contact sa mga mouth, kagaya ng mga toys. Ayan, yung mga infant feeding suppliers, countertops, and other surfaces na pwedeng matouch natin or matouch ng pagkain natin. Ayan, so yung iba gumagamit ng mga sanitizer para sa kamay nila, para at least pag umawak sila ng pagkain, malinis yung kamay nila. Ayan, yung iba gumagamit ng mga chemicals, ilalagay nila doon sa table, tapos pupunasan nila para ma-reduce yung bacteria. Ayan. So, ayan o, ito isa sa mga example. O, yan. Pre-cleaning rinse. So, this step mainly focuses on losing the film, which is principally formed by food residue. So, dadaliin ko na lang, no, in layman terms. Madalas, ang tinatanggal natin sa cleaning is yung mga nakikita nating dirt. Halimbawa, mga namuong kanin sa plato o kaya naman sa lababo. So, tinatanggal natin gamit yung yung pwedeng cold water o kaya naman hot water. So, pre-cleaning rinse yan, no? And then, dito naman, next is, ayan. So, sa cleaning procedure na pwedeng gumamit tayo ng, pwedeng gumamit tayo ng brush at saka ng mga simple detergent. Ayan. Then, next is babalawan na natin. After natin balawan ng maayos, tsaka natin siya isa-sanitize. Gagamit tayo ng another chemicals para masanitize natin yung isang surface o kaya naman yung isang item. Ayan. Sabi dito, sanitation, this step involve using chemicals or heat to reduce the microbial load. Yung iba naman kasi gumagamit sila ng mga machines, pinapasok nila doon para at least masanitize yung matataas na init, no? Example of FDA-approved chemicals is yung mga chlorine base, ayan, yung mga sanitizer, iodine. Mamaya magpapakita ko ng mga sample. And then after that, i-air dry natin para at least matuyo siya ng kusa kasi hindi rin pwedeng itago yung mga plato natin or yung mga items natin ng basa. So, dapat dry siya. Yan, ito yung mga sample ng mga sanitizer, kagaya ng mga hand sanitizer, alcohol, o kaya naman yung mga gel sanitizer, no? So, ginagamit natin yan para masanitize. Halimbawa, nagugas ka ng kamay. Di ba, nagsasabon ka noon, tapos babrushin mo yung kamay mo, cleaning ang tawag doon. Pwede natin yung makonsider as cleaning. Tapos, after mo magbanlaw ng kamay, tapos ka na magsabon ng kamay, ngayon, gagamit ka ng sanitizer alcohol o kaya naman sanitizer gel. So, yun is yung tinatawag natin na sanitize kasi nire-reduce natin yung bacteria na meron dun sa kamay natin. Pwede rin naman din, ayan, yung mga chlorine-based na mga chemicals. And the next one, syempre, yung pinaka mas mabigat pa versus kay sanitizing is yung disinfecting na tinatawag natin. Kung kanina, sabi sa sanitizing, nire-reduce lang natin yung number ng germs. Pero sa disinfecting, pinapatay talaga natin yung mga fungi, bacteria, and especially yung mga other viruses. Pero syempre, by the using of chemicals pa rin. Again, wag malilito. Pare-pareha silang gumagamit ng mga chemicals, pero depende sa level ng lalim kung sino yung pinapatay din. Depende sa klase ng
ng fungi, ng bacteria, or ng viruses. And then now, dito sa disinfecting, it kills, pinapatay niya yung mga na-remain na bacteria or germs doon sa surface. From sanitize, kung medyo may natira pang bacteria doon, sa disinfect, kailangan mamamatay na talaga, no? And dapat gumagamit tayo ng PPE or personal protective equipment like ng mga hand gloves, face mask, kasi there is a possibility na baka matapang yung chemicals na gagamitin para hindi siya makasama sa katawan or sa kalusugan ng isang tao. Ayan. So, pero dapat lilinisin muna natin, i-clean muna natin, tanggalin yung mga visible dirt. Yan, bago natin siya i-disinfect. Disinfect surfaces when someone, ito madalas ginagawa siya kapag yung isang tao is nagkaroon ng sakit para at least maiwasan na yung makahawa pa ulit. Ayan. Pwedeng gumamit sila ng mga chemicals pang disinfectant tapos yan i-spray nila sa isang room. O kaya naman pwedeng gumamit tayo ng mga spray, disinfectant spray. Ayan, siguro familiar naman kayo with the Lysol. Ayan, meron silang disinfectant spray. Kung mapapansin ninyo, sa sanitizer, may nakalagay dun sa bottle niya, di ba? Sanitizer. Ayan. Sanitizer. Then sa disinfectant naman, chemicals pa rin siya. Tapos may nakalagay na pang disinfectant siya. Ayan, yun yung mga example. Okay? So, yan. Ito pa yung mga other examples ng mga chemicals. May mga nakalagay talaga na disinfectant, no? So now, hapyawan natin to yung four step to food safety. Ayan, so syempre dapat linisin yung mga item bago gamitin. Linisin ng kamay, linisin, hugasan ng mga gulay, hugasan ng mga karne. Then now, separate natin. Separate ninyo yung gulay sa karne. So, hindi pwedeng yung kutsilyo na ginamit sa karne, igagamitin din sa gulay. Yung chopping board na ginamit sa karne, gagamitin din sa gulay. Hindi pwede. That's why sa hospitality industry, per kulay. Iba-ibang kulay ng chopping board, iba-iba rin ang gamit doon. Anyway, later sa mga susunod pa ninyo na subject, madidiscuss naman yan. Hinahapyawan ko lang kayo so that you can have an idea. And then next is dapat lutuin siya sa tamang temperature. And then, after lutuin, kung dapat nasa chill mode siya, kung dapat siya sa ref ilagay, doon natin siya sa ref ilagay. Kung sa warmer naman siya dapat ilagay, doon dapat sa warmer. O example, nagluto ka ng chicken, inihaw, o kaya pinrito. Dapat ba sa ref mo siya ilagay? So, hindi po. Sa warmer natin siya ilalagay para ma-maintain natin yung init niya. Pero like for example, nagawa ka naman ng fruit salad. O di ba sinuserve yan ng malamig. So dapat sa ref po natin siya ilagay, chill. So may mga tamang temperature para sa iba't ibang klase ng pagkain. Yun ang lagi niyo pong tatandaan, okay? So now let's proceed dito sa proper waste management. Dito dapat mapag-aralan natin paano ba talaga dapat yung segregation. Kasi you know, in a hospitality industry, sila yung isa sa pinakamalaki yung problema when it comes on waste management, so when it comes on the waste management. So dapat simula sa atin pa lang as a tourism student or bilang isang pagkasoon, you will become a professional, dapat matuto kayo mag-segregate. Kaya nga sa school natin pa lang eh, 'di ba? We have different colors ng mga uh, trash bin para at least doon natin ilalagay yung iba't ibang klase ng pag ano ng dumi. Kaya dapat kayo is matuto rin kung paano mag-segregate. Like for example, yung mga glass daw dapat nakasegregate siya yan. Yung mga e-waste, yung mga sirang laptop, mga baterya, may mga proper disposal din tayo, yung mga metals, like example, yung mga lata, yan, pako. So, nakadispose din properly. Din yung mga papers, dapat nakaseparate siya para at least pwede siyang ma-recycle. Diba sabi nga, reduce, reuse, recycle. And then yung mga plastic, pwede rin pagsamasamahin. Tapos yung mga organic, yung mga nabubulok. Ayan. So, dapat may proper disposal tayo sa mga waste natin. Anyway, so let's summarize. Sabi dito, cleaning. Ano ba yun? Remove visible dirt and debris. So, meaning, kung ano yung mga nakikita ng mata natin, tinatanggalin natin yun. That's cleaning. So, halimbawa, yung lames, yung plato, binanlawan ko, sinabunan ko para matanggal yung mga nakadikit na kanin. Cleaning ang tawag doon. Pero pag once na ginamitan ko na ng sanitizer chemicals o kaya naman ipinasok ko siya sa machine na pang-sanitize,
sanitizing na yung tawag doon, di ba? So sa cleaning, we remove visible dirt and debris. Pwede kayong gumamit daw ng piece of clothes or to clean yung pinaka-surface. And then sa sanitizing naman, nagre-reduce siya ng number of germs. So binabawasan lang niya pero hindi niya talaga 99% pinapatay. Nagre-reduce lang, binabawasan lang. Dito sa sanitizing, mostly ginagawa to sa mga madadalas na nahahawakan na area. Example, mga doorknob, uh, laruan ng mga bata, ayan. Minsan, madalas yung mga alcohol ang ginagamit natin dito pang sanitize. And then sa disinfecting naman, dito talagang pinapatay natin yung mga viruses and bacteria, no? Para hindi na siya dumami palalo. Madalas to ginagawa to sa mga bahay ng may sakit para at least hindi na makahawa. And then, syempre, yung mga medically approved disinfectant dapat ang ginagamit natin para hindi makasama sa kalusugan natin or sa balat natin. That's why kanina nabanggit ko kailangan natin gumamit ng personal protective equipment like hand gloves, face mask, para hindi po tayo maaksidente or magkaroon ng hazard. And then next one, ayan. So cleaning, ito yung pinakamababa na pag ano ng germs reduction kasi nire-remove mo yung dirt. Sa sanitizing naman, nire-remove mo na yung some germs. Sa disinfecting, mas marami kang napapatay na mga germs kumpara sa sanitizing. And then sa sterilizing, talagang dinidestroy mo lahat ng mga germs. Okay, so yan yung pinaka-simple way of explaining ano yung pinagkaiba nila. Ayan. Madalas sa cleaning, dirt ang nare-remove, sa sanitizing bacteria, sa disinfecting pwede yung mga viruses, and then, ayan, sa sterilizing, ayan na, papatay na talaga lahat yung mga spores and fungi. So that's all lang for our topic for today. I hope you've learned a lot. And then we will discuss other topic pa sa ating face-to-face class. Thank you. Bye!